Hi Pisces! Ito na po ang inyong reading. Love reading po tayo. This is for the month of April and May. Yes, next 2 months tayo guys. So ano to, para bang summer love. Ayan, summer love reading para sa inyo. Okay, start na tayo. Kuha lang tayo ng ilang guidance kung ano yung kailangan yung marinig. No matter what your relationship status ngayon, single, in a relationship, attached, or married. Sige, kuha muna ako ng ilang oracle guys. Energy check tayo. Para sa mga Pisces na maring makapakinig nito. Anong kailangan nilang marinig right now? This is for the month of April to May. Love reading po, love message, guidance para sa mga taong ito. Anong kailangan nilang marinig? Tumatalon guys. True love. Gusto niyo, very soon. Soulmate. Okay. Tumalon. Hindi natin pipigilan yan. Sobrang ang ganda niyan. Sa true, bakit maganda moonshine? True love, pakita natin. Live na live po tayo. True love, this is the romance of a lifetime. Actually, si Jupiter, marahil kailangan kong mabanggit ito, si Jupiter, the planet of abundance, good luck, still currently nasa inyong mga 5th house of romance, love life. Sa 5th house, dyan din matatawag yung one and only true love. Yes po. Moonshot, parang hindi naman. Kung single kayo guys, napakagandang pagkakataon ito. April to May ang ating hiningi. Yes, actually pwede rin kasi si Jupiter will stay in your sign in the 5th house until around June to July. So, kung ngayon pa lang, single and ready naman kayo to mingle, dyan pa lang sa ilang baraha, very soon, pwedeng meron kayong makilala. Someone na masasabi nyo na parang, this is it, pansit. May spark, may kilig, may kakaiba. Actually, kapag si Jupiter nagte-transit sa 5th house, merong chances. So, reversal tayo ha. Single Pisces muna tayo. Ito agad yung nakita ko. Kumbaga, merong someone, kung ready lang naman kayo, physically, mentally, emotionally, of course, you have to be ready. Kung hindi pa, huwag niyo ipilit, ha? Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa. Iba-iba po kayo ng tinatahak na landas sa buhay. Pero kung single and buo na kayo, ready na ulit kayo, then put yourself out there, connect, communicate, kasi si Jupiter, when transiting the 5th house, maaring merong tendency, may chance na ma-meet nyo talaga. Meron kayong ma-meet na someone special na makapag-iiwan sa inyo ng influence, guys. Yes, tatatak itong taong ito sa inyong buhay or tatatak rin kayo sa kanya. So, reversal tayo. At masasabi nyong one and only ang eksena. Ganun. Meron kayong chance. Actually, malaki yung chances of meeting someone interesting. Someone is special. Ayan, Pisces. Kung handa kayo very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Siyempre naman, kailangan klaro sa inyo kung ano yung gusto nyong makilala or saan kayo. Guys, iba-ibang bawat isa. Again, hindi sa lahat ng pagkakataon kakatok si the one sa inyong mga pintuan. Of course, you have to do your part. Actually, April to May, maganda rin talaga pagdating sa connections, communication. Kung ngayon pa lang magiging bukas kayo dyan, meron. And it could be on a soul level, guys. Soulmate. Yes, this is your soulmates. Ganun din pagdating sa nasa isang relasyon na, sa ilang barahang bumabagsak sa inyo. Okay? If you are already attached, yung relationship niyo napakaganda, ang pwedeng itahak or tahakin ngayong April to May. Hindi imposible. This is for couples in a relationship. Nabanggit ko na rin naman si Jupiter. Kasi nag-direct na si Jupiter nitong, kailan ba? Parang last month. Naka-retrograde kasi si Jupiter nitong ilang buwan, guys. Kung hindi nyo naramdaman yung biyaya ni Jupiter. Jupiter is the planet of abundance, good luck, wealth, happiness. Nasa inyong mga 5th house. Aking uulitin, napakalawak po ni 5th house. Diyan din po, house of children din po yan. Pregnancy, Pisces energy,
Para sa mga nasa isang relasyon na 'to ha, if ever ready na rin naman kayo or ito na yung nilu-look forward niyo, maaaring meron pong baby blessing ang parating. Yes. Gusto niyo ba 'yun? Hindi ko rin alam kung gusto niyo 'yun. Pero kung hindi pa kayo ready, then be extra careful. Hindi kailangan laliman. Hindi po ako isang medical advisor. Sinishare ko lang sa inyo astrologically. May ilang ganapan sa inyong mga fifth house right now. Again, it's about romance, love life, or kung andito kayo sa dating stage, napakaganda na meron kayong kilalanin or gustong kilalanin. Ganun yung energy, guys. Ha? Focus kayo. Love, love, love. April to May, summer love tayo. Okay. Energy check tayo. Clarify natin, Ten of Pentacles. This is about home, abundance, the Two of Pentacles, reversed. Ito na, kompleto na. Great sign na merong success, kasaganaan, kapangyarihan, kalakasan. Nakita natin sa life. Pisces energy, kita niyo may baby. May baby blessing. Gusto niyo yan. Ito lang, the Two of Pentacles naka-reverse. Wala namang perfect na relasyon. Maaring, ganun din po yung maiwan ko ha. Pisces, kung kayo single, halimbawa, gusto niyo naman na merong makilala, merong makakonekta. But at the same time, busy kayo saan yan, Moonchild? Kasi ito yung ilang priorities nyo between your home, your work, family, money. So, parang nagja-juggling kayo dito, hindi nyo alam kung anong unahin nyo. So, nasaan na yung sektor ng pag-ibig doon? Baka hindi nyo lang nabibigyan ng tuon at baka meron kayo namimiss na opportunity, single Pisces. So, make some time off din sa yung busy schedule para mabigyan tong mga personal mong hangarin. Pagdating sa love, walang imposible. Pero sabi ko nga, magkakaiba ang bawat isa, guys. Kung wala pa dyan moonshot, yung iba nagko-comment, puro na lang love ang topic mo moonshot. Huwag kayong mag-alala, gagawa tayo ng career after nitong love reading sa susunod, ha. Syempre, kung hindi ito para sa inyo, kung hindi pa kayo ready, huwag niyong pakinggan. Ang dali kausap. Huwag niyong pakinggan. Okay, kung hindi pa kayo into love. Pero, actually, ito naman tayo, puro actually. Diyan pa lang sa ilang bumabagsak, Pisces. Love reading kasi tayo, no? Sisilip natin kapag love reading si Venus. Si Venus will enter your 4th house around May. 4th house of home, family. May mga kagandahan tayong nakikita dyan. Maybe ito na yun, yung pinaka-guidance po na kailangan marinig kung kayo may pamilya na, may anak na. Pero kahit na wala pa, no matter what your relationship status ngayon, spend more quality time kasama ang pamilya. Yes, I feel with your cards dito pa lang. Bukod sa on a soul level, bukod sa mga mahal mo, mahalaga sa'yo ang mga taong ito. Yung pwede nyo kasing mabuo na mga bagong memories sa inyong mga paraan, hindi man mag-travel or saan pa man. Pero maaring you can treasure it, guys. Ite-treasure nyo ito forever. This is something special. Yes po, kahit pa may mga pagka-busy ako, busy month yun na naghihintay rin. Kung ngayon busy kayo, guys, maaaring higit pa kayo maging productive and busy. April to May yung ating binabasahan. Kaya marahil umangat din ang sektor ng mahal mo, mahalaga sa'yo, o yung mga hangarin mo pagdating sa love life, kung paglalaanan mo ito nung balanse mong paraan, ha? Prioritization, the Two of Pentacles. Ayan. Hi, hello sa inyo. Babalikan ko po kayo. Hi, Miss Shikine. Laban ko lang tong Pisces. Ayan. Okay, sige, add pa tayo. Kuha tayo ng ilang... Alam nyo, sabi ko mabilis lang tayo, pero napapahaba eh. Maraming nais iwan ng baraha. Pisces energy tayo. April to May. Ano nga asahan nila? Love message. April to May. Guardian. Challenges. Ano to? Commitments. Things are getting serious. About partnership. Challenges, napaka-normal. Yung pinaka nag-highlight na challenge sa akin, guys. Maring maramdaman niyo yung oras. Ayan. Medyo maring hindi kayo masyadong paangatin sa bawat isa. Kumaga umangat yung differences sa schedule. Kahit sa simpleng ganun lang. So, ngayon pa lang, kung nandyan talaga yung priority rin, nandyan yung mga puso nyo sa mga anak nyo, if ever meron na, sa mga bata, sa asawa, sa pamilya. Kaya lang, nagiging practical din tayo sa hirap ng buhay. Ito yung challenge ha.
Make a decision, work on inner healing. Hindi naman kailangan yung pinakasalita. Pero may ilang movement siguro, may ilang changes for some of you. Kasi ito yung umangat, nag-highlight ang pamilya. Okay, or why I feel tayo ay general message. Walang perfect relationship. Yes. Maaaring may ilang unexpected lang, the Two of Pentacles, na pwede kayong kaharapin. The Ten of Wands, kumuha pa tayo. Kung saan nakakapagod, ito tayo, biglang may hugot, no? Kasi nakita ko yung challenge. May ilang challenges na pwedeng kaharapin. Ano yung magiging challenge? I feel unexpected, yung mga surprises, wala naman talaga tayong control sa kung anong pwedeng desisyon, aksyon ng inyong mga partner, or eto especially for those in a relationship na ay biglang, eto depende. Kasi ang the sun, kahit naka-reverse, si Haring Araw pa rin ito. This is something pwede nyo maipahinga, may recharge. Okay? Kasi baka umangat talaga yung pagkakaiba eh. At matest yung commitments nyo. The Ten of Wands, ito, depende ito. 10-10 actually ang rating natin. 10 of Pentacles, 10 of Wands. Tanungin ng mga sarili, do some reflection kung kamusta ba kayo. Physically, mentally, emotionally, kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa ba? Of course, kayong higit na makapagpapasya. It's okay na bitawan nyo muna yung ilang baggages, yung ilang dalahin nyo, yung ilang stress. Baka kasi dyan, higit kayong makakita ng liwanag. The sun is in reverse eh. Magkaroon ng klaro kung ano ba yung katayuan ng relasyon. This is for some na parang patuloy kayong ginugulat ng ilang pagkakataon at tinetest yung commitments. Okay? Pero very soon, why not? Baka meron kayong kailangang decision na buuin. The Two of Pentacles is a decision po eh. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Kailangan kong sabihin marahil ito, yung pinaka-worst case scenario ay maaaring maka-experience po ang ilan ng breakup. Kita mo na, putol pa, ano? Kailangan ng tubig. Yes. Alam ko medyo seryoso yun. Guys, do some reflection ha. Ito po ay para sa ilan na medyo nahihirapan na rin at puno na ng struggle ang relasyon. So sabi ko nga, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa. Kung talagang kailangan mo ng bitawan, pakawalan, huwag niyong bigyan ng control, lalo kung hindi na nagsasabay ang inyong mga enerhiya. Isang indikasyon yan guys, na merong purpose, na kailangan yung pakawalan, bitawan. Kasi I feel very soon for some of you na merong someone na parating. Someone na mas deserve nyo, someone na nagja-jive, sumasabay, pareho kayo ng energy, mas maliwanag, mas klaro, mas mahal mo at mahal kayo. Mas balance, mas merong abundance. Pag nilay-nilayan kasi I see abundance, kayamanan, sabi ko nga kasaganaan, kalakasan. Kung hindi nyo yan ramdam, maybe kayo po ay nasa maling relasyon. Alam ko, diretso. This is for some kasi umangat ang challenges, ang commitments, 10 of Wands, mababa ang enerhiya, do some reflection. Sa part na yan, kayo po higit na makapagpapasya. Guardian, umangat guys, hindi kailangan yung pinakasalita. Kung magiging bukas kayo, napakaganda ngayon pa lang. Nag-highlight ang inyong mga third house din of communication, connection. Kahit sa simple pong pagpapayo, maging bukas kayo dito. Someone na matatawag yung guardian, mentor, kasi nga, lalo pa akong nagugulahan ha, biglang may hugot na magtatapos yung message, may hugot, marahil para sa ilan ito na merong pinagdadaanan po sa relasyon. Be open sa posibilidad na merong nandyan, pwede kang makausap. Yes po, malaking bagay eh, na meron kayong naririnig na payo kasi lalo kung nahihirapan kayo, nagiging indecisive kayo or confusing yung ganapan para makita nyo ang kabuuan ng larawan at higit kayong makapag-iwan ng judgment sa inyong relasyon. Okay, ito yung umaangat. Alam ko may hugot pa guys. Mensaheng gabay lamang po para sa inyo. Love reading tayo April to May. Mensaheng gabay lamang po, Pisces.